Sa video na ito, malalaman niyo ang kwento ng isang ospital sa probinsya na binalot ng takot at misteryo. Isang pasyente na puno ng sugat at sinasabing inaatake ng mga anino ang nagdala ng kakaibang karanasan sa mga doktor at nurse. Habang nakakonfine si Mr. X, nagkaroon ng mga bulong at kakaibang rashes sa ospital. At ang pinakanakakatakot, may mga aninong gumagapang sa katawan niya na pati mga doktor at nurse ay hindi nakaligtas. Panoorin niyo hanggang dulo para malaman ang buong kwento ng ospital na ito na pinamugaran ng mga anino at bulong. Alam kong hindi ako paniniwalaan ng karamihan sa inyo, pero totoo ang lahat ng ikukuwento ko. May mga dokumento at ulat na magpapatunay sa mga nangyari. Ang problema lang ay hindi ko alam kung paano ko maipapakita sa inyo ang mga yon. Baka kasi makasuhan ako. Nangyari ito sa isang ospital sa probinsya. Hindi ko na lang babanggitin kung saan at kung anong pangalan ng ospital. Baka kasi makasuhan ako. Basta ang masasabi ko lang ay government hospital ito. Minsan daw ay may dinalang pasyente sa ospital na yon. Ang sabi ng mga doktor at nurse na nag-asikaso sa pasyente ay hindi raw nila makalimutan ang itsura ng pasyente. Punong-puno raw ito ng mga sugat na parang mga pasa at gasgas na sabog-sabog. Hindi raw nila maipaliwanag kung paano nangyari ang mga sugat na yon. Ang sabi raw ng pasyente na tawagin na lang nating Mr. X ay may mga anino raw na umaatake sa kanya. Siyempre, hindi naniwala ang mga doktor. Akala raw nila ay may sayad ang pasyente. Pero habang tumatagal daw na nakakonfine si Mr. X sa ospital, ay unti-unti na silang nababahala. May isang psychiatrist na nagbigay ng ulat tungkol kay Mr. X. Ayon sa psychiatrist, habang kinakausap daw niya si Mr. X sa silid nito, ay may narinig daw silang mga bulong. Hindi raw maintindihan ng psychiatrist kung ano ang sinasabi ng mga bulong, pero si Mr. X daw ay nagtakip ng tenga at nagmakaawang tigilan na siya. Nang tanungin ng psychiatrist kung ano ang sinasabi ng mga bulong, ay sinabi raw ni Mr. X na gusto raw siyang patayin ng mga bulong. Pagkatapos daw ay nagtakip ng kumot si Mr. X at doon na nagwakas ang session ng psychiatrist sa kanya. Isang intern naman ang nagulat na may kakaibang rashes na lumalaganap sa mga pasyente at staff ng ospital. Ang rashes daw ay hugis bilog at may mga simbolo sa gitna na hindi maintindihan. Sa sobrang dami ng mga naapektuhan ng rashes ay naubusan na ng gamot ang ospital. Ang sabi ng intern ay hindi raw nila malaman kung saan nagmula ang rashes. Dahil kahit ang mga doktor ay nagkaroon din ng mga ito at kahit ang mga doktor ay hindi maipaliwanag ang mga simbolo na nasa gitna ng mga rashes. Isang radiologist naman ang nagsabi na may kakaibang pattern daw sa utak ni Mr. X. Ang pattern daw ay parang mga anino na nagkukumpulan sa isang parte ng utak ng pasyente. Ang sabi ng radiologist ay first time daw niyang makakita ng ganoong pattern sa utak ng isang tao. At ang mas nakakatakot ay gumagalaw daw ang pattern. May mga pagkakataon daw na halos matakot na yung radiologist at hindi na makatulog sa gabi dahil sa nakita niya sa utak ni Mr. X. Nagkaroon daw ng lockdown sa ospital dahil sa mass hysteria na nangyari. Ang sabi ng isang doktor, isang gabi raw ay nakarinig sila ng napakalakas na sigaw mula sa silid ni Mr. X. Ang sabi raw ng mga nurse na nagbabantay sa kanya ay may mga anino raw na umaatake kay Mr. X. Nang puntahan daw ng mga doktor at nurse si Mr. X ay nakita nila na may mga anino nang gumagapang sa katawan nito. Pero hindi nila magawang tulungan si Mr. X dahil maging sila ay tinatamaan ng mga anino at nagkakaroon ng mga sugat sa katawan. Ang sabi ng isang nurse ay may naririnig din silang mga bulong na nagsasabing, "Papatayin ka namin." Pero hindi lang daw si Mr. X ang sinasabihan ng ganoon, kundi maging sila rin. May isang doktor na nagulat na may mga bulong na sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta.
ang sabi ng doktor ay naririnig niya ang mga bulong kahit saan siya magpunta. Sa bahay, sa simbahan, sa palengke. Nagsimula raw ang mga bulong na yon noong gabing sumigaw si Mr. X. May isang technician naman na nagulat na natatakot siyang maglakad sa mga pasilyo ng ospital dahil sa mga anino na sumusunod sa kanya. Ang sabi ng technician ay may mga pagkakataon na nakikita niyang gumagalaw ang mga anino at sinusundan siya. Natatakot daw siya dahil baka atakihin din siya ng mga anino gaya ng ginawa ng mga ito kay Mr. X. Sa huli, maraming doktor at nurse ang nag-resign sa ospital na yon. Si Mr. X naman ay bigla na lang daw gumaling. Isang araw ay nakita na lang ng mga doktor na nawala na lahat ng sugat ni Mr. X. At nung i-x-ray nila ang utak nito ay wala na rin yung pattern na nakita nila noon. Si Mr. X ang nagsabi na may mga anino na umaatake sa kanya at sa huli ay siya rin ang nagsabi na gumaling na siya. Pero ang mga doktor at nurse na nag-asikaso sa kanya ay natakot ng husto dahil sa mga kakaibang karanasan nila habang nasa ospital si Mr. X. Ang mga dokumento at ulat na hawak ko ay nagbibigay ng larawan ng isang ospital na pinamugaran ng takot at mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang kwento ni Mr. X at ng ospital ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-creepy Pinoy. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa dilim ng gabi baka may anino ring sumusunod sa'yo. Paalam.